Magandang araw mga kakwento. Handa na ba kayo para sa isang bagong pakikipagsapalaran? Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang napaka-espesyal na sapatos. Ito si Lino, isang masayahing bata na mahilig maglaro sa labas. Isang araw binigyan siya ng kanyang nanay ng bagong pares ng sapatos. Kulay puti ito, kumikinang sa ilalim ng araw at mukhang napakalinis. Wow, ang ganda naman nito! Bulong ni Lino sa sarili. Iingatan ko ito at hindi ko hahayaang madumihan. Kinabukasan, isinuot ni Lino ang kanyang bagong sapatos papunta sa paaralan. Naglalakad siya ng maingat na maingat, parang naglalakad sa ibabaw ng mga itlog. Himbawat hakbang niya, tinitingnan niya ang kanyang sapatos para siguraduhing malinis pa rin ito. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan na naglalaro ng habulan sa damuhan. Lino, sali ka! Sigaw nila. Umiling si Lino. Naku, baka madumihan ang sapatos ko, sabi niya. Kaya naupo na lang siya sa isang bench at pinanood sila. Pagdating ng recess, nagyaya naman ang mga kaibigan ni Lino na maglaro ng luksong tinik sa may buhanginan. Halika na Lino, masaya to, sabi ni Berto. Pero muling umiling si Lino. Ayoko, baka mapuno ng buhangin at alikabok ang bago kong sapatos, ang malungkot niyang sagot. Muli, mag-isa na lang siyang nanood habang nagkakatuwaan ng lahat. Kinahapunan, umulan ng malakas. Nagkaroon ng mga putik sa daan pauwi. Nakita ni Lino ang ibang mga bata na masayang tumatalon-talon sa mga maliliit na puddle. Mukha silang mga bibi na naliligo sa ulan. Lino, ang saya! Sigaw ng kaibigan niyang si Ana. Gustong-gusto sanang sumali ni Lino. Pero naalala niya ang kanyang puting sapatos. Kaya naglakad siya sa gilid ng daan, dahan-dahan, para lang maiwasan ang putik. Pagdating sa bahay, tinanggal ni Lino ang kanyang sapatos. Napatingin siya dito. Totoo nga, malinis pa rin ito at puting-puti. Walang kahit isang bahid ng dumi o putik. Pero sa halip na matuwa, nakaramdam si Lino ng lungkot. Naalala niya ang lahat ng saya na pinalampas niya sa buong araw. Hindi siya nakipaghabulan, hindi siya naglaro ng luksong tinik. At hindi siya nakisayang tumalon sa ulan. Lahat dahil sa pag-aalala niya sa kanyang sapatos. Kinagabihan, habang nililinis ng kanyang nanay ang sapatos, napansin nito ang lungkot sa mukha ni Lino. Anak, anong problema? Tanong niya. Ikinuwento ni Lino ang lahat. Ngumiti ang kanyang nanay at sinabing, Anak, ang mga sapatos ay ginawa para gamitin. Para tulungan kang maglakad, tumakbo at mag-explore. Normal lang na madumihan ang mga ito. Ang dumi ay tanda ng masasayang alaala. Pwede naman natin itong labhan at linisin pagkatapos. Naliwanagan si Lino. Naintindihan niya na mas mahalaga ang mga karanasan at kasiyahan kasama ang mga kaibigan kaysa sa isang malinis na sapatos. Kinabukasan, isinuot niya ulit ang kanyang sapatos. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-alala. Nakipaghabulan siya sa damuhan, naglaro sa buhanginan, at tumalon sa mga puddle kasama ang kanyang mga kaibigan. Pag-uwi niya, ang sapatos niya ay puno na ng damo, buhangin at putik. Pero ang mukha ni Lino ay puno ng ngiti. Pinakita niya ito sa kanyang nanay. Nay, tingnan niyo po! Ang dami kong nilaro ngayon, sabi niya. Niyakap siya ng kanyang nanay. Yan ang sapatos na puno ng kwento, sabi nito. At mula noon, hindi na natakot si Lino na madumihan ang kanyang sapatos. Dahil alam niya na ang bawat dumi ay katumbas ng isang masayang sandali. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento ni Lino at ng kanyang sapatos. Tandaan, mga kakwento, huwag nating hayaang pigilan tayo ng takot na magkamali o madumihan na sumubok ng mga bagong bagay at maging masaya. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang kwento. Paalam.